the hero in the Marawi War who made the ultimate sacrifice. A lot of people linked this over and said you have to check it out, especially after you watch the very long documentary of the Marawi siege. Check that out on my channel if you haven't yet, but people started linking this one over a lot and said it's really worth watching. So without further ado, come join me. Let's go. Mayo 23 taong 2017, araw ng sumiklab ang isang masalimuot na digmaan sa syudad ng Marawi na sanhi ng maling paniniwala at ideolohiya ng mga taong pilit ipabagsak ang ating hukbong sandatahan at mismong pamahalaan. Ang naturang bakbakan ay tumagal ng humigit kumulang 5 buwan kung saan umukit ito ng iba't ibang kwento ng kabayanihan sa ating mga kasundaluhan. Isa sa mga pinakatumatak na kwento ay ang naging kagitingan at buwis buhay kabayanihan ni Private First Class Dan Ryan Bayot, kung saan porsigido nitong sinakripisyo ang sarili para sa kanyang mga kasamahan. Naging isa laban sa lahat ang sitwasyon ni Ryan Bayot nang ito'y magsilbing panangga para lamang maligtas ang kanyang mga kabaro. And by the way, anybody who ever does anything remotely close to that, I think all military, first of all, already doing something that's bigger than yourself should be one of the most beautiful things that are appreciated consistently. And the reason why is because when you start putting yourself on the line, you're already doing more than anybody else could possibly imagine. But then when you make that ultimate sacrifice, when push comes to shove, and you decide that I'm not going to be that person who's just going to save themselves. I'm going to let everybody know, hey, if I have to go to make everything better right now, especially in a situation where maybe he couldn't get out of it and made that sacrifice, you are a hero by all definitions of a hero. Bagay na inihabilin pa nito ang katagang bombahin na lamang ang kanyang lokasyon kung sakaling wala ng pag-asang masalba pa ito. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang kabayanihang kwento ni Private First Class Dan Ryan Bayot at kung paano nga ba kabrutal ang ginawa sa kanya ng mga Maote Group bago binawian ng buhay. Ryan Bayot. Private First Class Dan Ryan Bayot ipinanganak noong 1993 sa bayan ng Ipil, probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Nagmula si Ryan Bayot sa pamilya ng mga matatapang kung saan kilala rin ang mismong ama nitong si Sergeant Larry Bayot. At nang dahil nga sa impluwensya ng kanyang ama, kaagad ring sinundan ni Ryan ang yapak mismo kung saan hangad nitong maging sundalo upang maglingkod sa bayan. At kalaunan nga'y tuluyan ng naging ganap na sundalo si Ryan Bayot kung saan sa edad na 24 na italaga ito sa detachment ng Army's 51st Infantry Battalion na matatagpuan sa Barangay Lilod, Marawi City. Ngunit sa di inaasahan ng dahil sa naturang salungatan ng gobyerno at ng iilang mga grupong may kakaiba at maling ideolohiya, humantong ito sa isang madugong sagupaan. And it's so scary that with those ideologies, they're consistently happening. Sometimes people could just be having that in their basement and you have no idea. It could be next door. And this is not to put panic in everybody, but like that's how it happened in the Philippines too. You know, in that documentary, which again, I already linked over, it's on my channel, where it's like an hour long, it was explaining how every person loved that kid who started it all, who started that whole entire ISIS militant breakout. He was a good kid in school, nice, caring, all of these things. And then he left the Philippines, and all that it took was take a kid who's a good person, but is like a sponge at this time, just get sucked into something. Those ideologies start like just growing in their heads, and it's really bad. It's sad too, because it's like you don't want your kids to not, for example, some people try to keep their kids indoors and try to, you know, defend their kids from everything, protect themselves from the outside world. But no, your kids have to make mistakes and have to grow and have to learn themselves. Otherwise, they're going to come out and every little thing that happens to them is going to like destroy them because they've never learned to make mistakes. That's a different conversation though. The problem becomes those ideas or those ideologies that can get really warped into somebody's head
especially at a young age, can, I think, manifest stronger, especially when it's stronger ideologies, I would say. And it's really sad how that can happen, man, because it could take somebody who had so much potential and just completely transform their lives. It's the same thing with like drugs, right? You could have the greatest person with the most potential, but if they just have that almost gene, and this is a real thing, a gene that just gets them into that addiction, it's gone. It's over. Just like that. Ayo 23 taong 2017, araw ng sumiklab ang madugong bakbakan sa syudad ng Marawi laban sa mga teroristang Maoti Group. Sa unang araw ng labanan ay talagang nakakabigla ang agarang pagkontrola ng mga kalaban sa lugar, kung kaya't dito na kaagad rumisponde ang ibang militar, kung saan isa nga ang pangkat ni Ryan Bayot sa mga unang naitalga sa bakbakan sa Marawi. Ang naturang pangkat ni Ryan Bayot ay ang unang naatasan na rumisponde at magbigay ng karagdagang seguridad sa mismong lokasyon kung saan naroroon ang mismong tahanan ng alkalde ng syudad. Ngunit sa mismong pagbaybay ng pangkat ni Ryan patungo sa nasasabing lokasyon, panandalian na munang huminto ang pangkat, ito'y upang magmasid at pakiramdaman ang sitwasyon ng paligid. Ngunit sa di inaasahan, kontrolado na pala ng nasa humigit kumulang 1,000 bilang ng mga kalaban ang halos buong lugar. Bagay na siyang di inaasahan ng ating mga kasundaluhan. At ilang minuto lamang ang lumipas, ang tila ba nakakabinging katahimikan ay kaagad na palitan ng mga umalingaw-ngaw na pagsabog at sandamakmak na bala na galing sa di malamang direksyon. Bagay na siyang ikinagulat ng pangkat ni Ryan ang mismong pangyayari, na sa mga puntong iyon ay naging pahirapan din ang pag-counter ng mga kasundaluhan sa kadahilanang wala silang ideya kung saan nga bang lokasyon naroroon ang mga kalaban. At ilang minuto ang lumipas kasabay ng paghupa ng putukan, kaagad na lamang tumambad sa kanilang harapan ang 5 nilang kasamahan na may tama na ng bala sa katawan at ang masakit pa ay wala ng buhay ang mga ito. Makikita na rin sa mga puntong iyon na may mga tama na ng bala ang natitira pang 3 kasamahan ni Ryan, maliban na lamang sa kanya na maswerteng hindi natamaan. At nang dahil nga't dihado na sila sa mga puntong iyon, dito na kaagad nagdesisyon ang kanyang mga natitirang kasamahan na umatras na lamang. Ngunit ang isa sa kanilang pinoproblema ay kung sabay silang aatras ay tsak malalagas lang din sila pag walang mag-cover fire habang gagawin nila ito. Kung kaya't dito na naglakas loob na inako ni Ryan Bayot ang kabayanihang ito, kung saan voluntaryo siyang nagpaiwan sa lokasyon at magsilbing cover habang tatakas sa palayo sa lugar ang kanyang mga natirang kasamahan. Dito na kinuha ni Ryan Bayot ang lahat ng armas at mga bala upang ito'y gagamitin niya bilang cover fire. At dito na nga niratrat ni Ryan ang inaasahang lokasyon ng kalaban kasabay ng unti-unting pagtakas palayo ng kanyang 3 kasamahan. At sa mismong eksena, walang swerte pa ring tinamaan ng isang kabaro nila na kaagad binawian ng buhay, habang maswerteng nakalayo naman ang 2 pa nitong kasamahan hanggang ito'y tuluyang na rescue ng ibang mga kasundaluhan. Ngunit ang masaklap ay hindi na nga tuluyang nakasunod pa si Ryan Bayot, kung saan napapalibutan na ito ng mga kalaban. Bagay na lakas loob pa rin itong ginampanan ang sinumpaang trabaho, kung saan wala sa bokabularyo nito ang umatras, bagkus nakipagsabayan pa ito ng putukan sa kanyang mga kalaban at humingi pa nga ng reinforcement sa lokasyon na kanyang kinaroroonan. Ngunit sa kahilingan ni Ryan na mabigyan ng reinforcement, tila ba naging malabo na ito, kung saan lumipas na ang halos 1 oras ay wala pa ring reinforcement na dumating. Hanggang kalaunan nga'y napag-alaman na lamang ni Ryan sa pamamagitan ng radio communication na mismong mga kasamahan niyang sundalo ay talagang pahirapan ng pasukin ang kinaroroonan niya, nang dahil nga't kontrolado na ang lugar ng nasa halos 1,000 bilang ng mga kalaban. At I mean, what do you even do in that situation? What would be your first initial thought? 1,000 opponents in this area that you're kind of just being squeezed into. What would be your initial thought, right? And you can only imagine what was in his head, but at that same time, he kind of forgot about whatever thoughts were in his head, whether it be about his family or maybe his dreams and aspirations. He probably was just like, let me just care for the people who are going to be here when I'm gone, because I will not be here. Right? And he took that ultimate sacrifice and ran with it. That's the only way I can even think about his thought process there.
because that is something that is so, I don't know, man. Saying that sentence of just, bro. Dahil nga't malabo na ang tsansang maisalba pa ni Ryan ang kanyang buhay sa kadahilan ng parami ang kalaban at unti-unti na rin siyang nauubusan ng bala, bagay na siyang desperado na ito kung saan isang tawag sa radyo ang gumulat sa kanyang mga kasamahan ng lakas loob ng sinabi ni Ryan sa kanyang mismong commanding officer ang katagang, "Bombahin na lamang ninyo ang lokasyon ko, sir." Bagay na ito na rin ang huling komunikasyon ni Ryan sa kanyang mga kasamahan. Reinforce, puno lang reinforce sir, sabi niya, fire in location sir, ito na lang red coordinate po sir. Sabi ng mga kapatid niya, takbo na yan, sabi niya, hindi ako magtakbo, patay o buhay yan. Ngunit lakas loob mang hiniling ni Ryan Bayot na bombahin na lamang ang kanyang lokasyon, bagay na hindi ito tinugunan ng kanyang mismong commanding officer hanggang lumipas nga ang halos 4 na araw mula nang mangyari ang nakakapanlumong eksena. May 28 ng parehong taon sa pagtutulungan ng militar ay tuluyan na nga nilang napasok ang lokasyon na kinaroroonan ni Ryan Bayot at mga kasamahan, bagay na dito na nga tumambad sa kanila ang 7 katawan ng mga sundalong wala ng buhay at isa nga dito si Private First Class Ryan Bayot na makikitang wala ni isang tama ng bala sa katawan, bagkos makikitang halos ma-deform na ang mukha nito na parabang pinag-uuntog sa pader, bagay na pinahirapan at brutal ang pamamaraan sa pagpaslang kung saan ginilitan ng mga kalaban ang naturang liig nito. Isa sa mga gumawa ng retrieval operation ay ang naturang ama ni Ryan Bayot na si Sergeant Larry Bayot, kung saan mismong ang ama nito ay napahiling, bagay na naiintindihan nga niya mismo kung gaano nga ba kahirap ang dinanas ng kanyang anak at mga kasamahan at kung bakit rin naging pahirapan nga ang naturang pagtangkang reinforcement. Bagamat nakakadurog damdamin man ang nakita ng isang ama sa naging karanasan ng anak, bagay na mas pinilit pa rin ni Sergeant Larry Bayot ang katapangan ng isang tunay na sundalo kung saan ipinagmamalaki pa nito ang kabayanihang nagawa ng kanyang anak. At nang dahil nga't sa kabayanihang kwento ni Private First Class Ryan Bayot, Hunyo 2 ng parehong taon ay kaagad na tumungo sa mismong lamay sinoy Pangulong Duterte upang personal na mag-abot ng pakikiramay sa mga naiwang pamilya. Binigyan rin ni Pangulong Duterte ang ama ni Ryan Bayot ng isang posthumous medal na palatandaan ng kabayanihang inukit ng kanyang anak. Personal na ring inabot ni Duterte ang naturang cash assistance sa pamilya na nagkakahalaga ng 250,000 pesos at ang mismong tulong sa pag-aaral ng mga naiwang kapatid ni Ryan. Ang kwento ni Private First Class Ryan Bayot ay isa lamang sa napakaraming storya ng kabayanihan sa ating kasaysayan pagdating sa pakikipaglaban para sa bayan. Bagay na talagang walang katumbas na respeto at papuri ang dapat na sa kanila'y ialay. Ika nga na mas mabuti pang mamatay sa digmaan kaysa tanggapin ang pamumuno ng mga dayuhan. I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the people. Man, what a crazy video. And just imagining, like he mentioned, dying in battle like that is one thing, but dying in battle by your choice and your choice only. I want to do something right now that I know I can't get out of, but will help countless people. It's one of those situations where you almost can't fathom that somebody's capable of doing that. And it almost brings back this faith in humanity that there are so many strong people, especially here in this situation in the Philippines. Unbelievable heroes. Incredible. Like, it's insane, man. The mental strength to utter those words. You know what I mean? It's unbelievable. Beautiful, man. Beautiful. Thank you guys for linking us over. I love you guys. Till next time. Peace. How good you been living? Wait, how good you been living? I've been living too good for you. I've been living too. Did what I did and I do it again. Every move that I make, I ain't feeling repent. Nobody believes to believe it's a friend, and you question your moves like you really won't end. Really?